Sonya! Arman! Nasaan na kayo? Sonya! Arman! Halos mapatid na ang ugat sa leeg ni Delphin sa pagsigaw at pagtawag sa pangalan ng kanyang mag-ina habang nasa gitna siya ng kagubatan ng gabing yun. Kasama niya naghahanap sa nawawala niyang asawa at anak ang halos lahat ng tao sa baryo Kalasag. Isa sa mga kapitbahay ni Delphin ang nagsabi sa huling pagsalakay ng mga aswang ay nakita nitong tumakbo si Sonya bitbit ang 1 taon niyang anak na si Arman sa gubat. Ayon pa rito ay narinig nito ang malakas na sigaw ni Sonya na kagad na nawala. Ang hinala ng lahat ay inatake ng aswang ang mag-ina ni Delphin. Pero ang bagay na yon ay ayaw niyang paniwalaan at umaasa pa rin siya na buhay ang dalawa. Sonya! Arman! Nasaan na kayo? Nanginginig ang boses ni Delphin habang pilit na nilalabanan ang takot at pagkabalisa. Hanggang mula sa kanyang likuran ay lumapit na si Kapitan Rigor. Delphin, may kailangan kaming ipakita sa'yo. Ano yun? Nakita niyo na ba sina Sonya at Arman? Nasaan sila? Ikinalulungkot ko pero hindi pa namin sila nakikita. Pero may natagpo ang mga dugo ang damit ang mga kabaryo natin malapit sa ilog. Gusto kong sumama ka sa akin para ikumpirma kung sa mag-ina mo nga ang mga damit na yon. Hindi. Hindi sa kanila mga damit na yon, Kapitan. Nandito lang sila sa gubat. Nararamdaman ko. Nandito lang ang mag-ina ko. Delphin, ayusin mo ang sarili mo. Alam kong masakit at mahirap ito para sa'yo, pero kailangan namin ang kooperasyon mo. Sumama ka sa akin at tignan mo mga dugoan damit na nakita sa tabing ilog. Sandaling natahimik si Delphin. Pilit niyang kinalma ang sarili at maya-maya pa ay tumango siya. Mabigat ang mga paa na sumunod siya kay Kapitan Rigor. Walang tigil ang utak niya sa pagdarasal na sana ay hindi pagmamay-ari ni Sonya at Arman ang mga dugoang damit na tinutukoy ni Kapitan Rigor. Nang makarating sila sa tabing ilog, ay maraming tao ang naroon. Ang iba ay may dalang sulo na may apoy na nagsisilbing liwanag sa madilim na kagubatan. Patuloy na sumunod si Delphin kay Kapitan Rigor hanggang sa huminto ito sa batuhan na malapit sa mismong ilog. Sumenyas ito sa isa sa mga tanod na may dalang lampara. Inilapit ng tanod ang lampara sa tabi ng batuan at doon ay nakita ni Delphin ang 2 piraso ng damit. Isang bestida at isang t-shirt na pambata. Parehas na duguan ang mga damit na naroon. Nanlamig si Delphin. Bawat hakbang niya papalapit sa mga damit ay parang napakabigat. Nilapitan niya ang dugoang tela at nanginginig ang mga daliri nang hawakan niya ang mga yon. Kinilabutan si Delphin. Hindi siya maaaring magkamali. Sa mag-ina nga niya ang mga dugoang damit. Hindi ito maaari. Hindi patay ang mag-ina ko. Walang naglakas ng loob na magsalita. Kahit si Kapitan Rigor ay tahimik lang na nakatingin kay Delphin. Nanghihinang napaluhod sa lupa si Delphin at halos mawalan ng malay sa bigat ng kanyang pakiramdam. Niyakap niya ang mga damit hanggang sa hindi na niya napigilan ang pagkawala ng mga luha niya. Pinakawalan ni Delphin ang malakas na pag-atungal. Ang dating matapang at walang kinatatakutan na si Delphin ay biglang nawala ng sandaling yon at nakita ng mga tao ang pagluluksa niya sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Ilang araw na ang lumipas, simula na matagpuan ang dugoang damit ni Sonya at Arman sa gubat. Simula noon ay palagi nang nasa loob ng bahay niya si Delphin. Wala na siyang ganang kumain, wala siyang lakas na bumangon, at lalong wala na siyang nakikitang dahilan para ipagpatuloy pa ang buhay. Maya-maya ay nakarinig si Delphin ng yabag sa labas. Ilang sandali lang ay sinundan yon ng pagkatok sa kahoy na pinto
ng bahay niya. Delphin! Delphin, ako to! Papasok na ako, ha! Hindi sumagot si Delphin kay Kapitan Rigor. Nakatitig lang siya sa kawalan at nakaupo sa isang sulok nang marahang bumukas ang pinto. Pumasok ang kapitan at umupo ito sa harapan niya. Anong ginagawa mo rito, Kapitan? Nagsabi sa akin ng mga kapitbahay mo na ilang araw ka na nilang hindi nakikitang lumalabas. Lahat kami nag-aalala sa'yo, Delphin. Binisita kita kasi gusto kitang kamustahin. Ikaw ba, Kapitan? Kapag nawalan ka ba ng mahal sa buhay ay may gana ka pang lumabas ng bahay mo? Naiintindihan kita, Delphin. Pero hindi ka maaaring magmukmuk na lang ng ganito dahil mas lalo kang malulunod sa kalungkutan. Wala na akong pakialam, Kapitan, kung malunod o mamatay man ako sa kalungkutan. Isa pa, nagpasya na ako. Aalis na ako rito sa Baryo Kalasag. Nakita ni Delphin ang labis na pagkabigla ni Kapitan Rigor sa kanyang sinabi. Delphin, ano sinasabi mo? Hindi ka maaaring umalis. Kailangan ka ng mga tao rito. Kailangan nila ako, Kapitan? O natatakot lang sila na mawalan na magtatanggol sa kanila? Magaan ng kalooban ko na aalis dito dahil sigurado ko na wala ng aswang na maglalakas ng loob na bumalik dito sa baryo natin. Sa dami ng aswang na napatay ko noong huling laban ko, sigurado ko nakakatakutan na ng mga aswang tong Baryo Kalasag. Alam kong mabigat ang pinagdaraanan mo, Delphin. Pero kung aalis ka, ano ang baryo natin? Sino ang poprotekta sa mga tao? Ilang taon na ako nakikipaglaban sa mga aswang, Kapitan. Hindi naman siguro kalabisan kung sarili ko naman ang uunahin ko. Isa pa, wala na akong dahilan para manatili rito. Kahit gusto kong ipagluksa mag-ina ko, wala naman ako mapagluluksaan. Hindi man lang natagpuan ang katawan nila. Kung mananatili ako rito, mababaliw lang ako kasi palagi ko silang maaalala. Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Alam ni Kapitan Rigor na hindi nito basta mababago ang desisyon ni Delphin. Mula sa pagkakaupo ay tumayo ito at marahang tumango. Kung yan ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Pero sana, isang araw ay makatagpo ka ng dahilan para lumaban muli. Paalam na, Delphin, at maraming salamat sa lahat. Hindi na sumagot si Delphin sa sinabi ni Kapitan Rigor. Tahimik niyang sinundan ng tingin ang papalabas na si Kapitan Rigor sa bahay niya hanggang sa tuluyang sumara ang pinto at muling lumukob ang katahimikan sa kanyang mundo. Kinagabihan ay sinimulan na ni Delphin ang plano niyang lisanin ang Baryo Kalasag. Inimpake niya ang ilang mga gamit at damit na alam niyang kakailanganin niya. Matapos yun, ay walang lingon-likod siyang lumabas ng bahay. Mabilis siyang naglakad palayo at tinahak ang madilim na daan patungo sa kagubatan. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, ay narating ni Delphin ang tuktok ng bundok. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang lumang kubo na sira-sira at walang tao. Pumasok siya roon at inilapag ang bag sa isang sulok. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya hinawakan ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Ang mutya ng kidlat. Hinubad yun ni Delphin at pinagmasdan. Isa yung maliit na piraso ng bato na kulay itim at pahaba ang hugis. Naalala ni Delphin ang araw na nakuha niya ang naturang mutya. Isang gabi ay iniligtas niya ang isang ermitanyo mula sa isang aswang. Bilang ganti ay ibinigay nito sa kanya ang mutya ng kidlat. Kilala ang mutyang yon bilang isa sa pinakamalakas na uri ng mutya. Simula noon, nagbago na ang buhay ni Delphin. Naging mas mabilis siya, mas malakas, at walang kinatatakutan sa pakikipaglaban, lalo na pagdating sa mga aswang.
Nang dahil sa mutya ng kidlat, ay kinatatakutan na siya ng halos lahat ng uri ng mga aswang. Mabigat sa loob na binalot ni Delphine ang mutya sa isang pulang tela. Lumabas siya ng kubo at sa harapan nun ay naghukay siya gamit ang isang piraso ng sanga ng puno na nakita niya sa lupa. Nang maging sapat na ang lalim nun, ay inilagay niya ang pulang tela na kinalalagyan ng mutya sa hukay. Maraming salamat sa mga naging tulong mo sa akin. Pero hindi na kita kailangan. Dahil ngayong gabi, ay tinatapos ko na ang pagiging manunugis ko. Pagkatapos ay marahan niyang tinabunan ng lupa ang hukay hanggang sa tuluyang mawala ang pulang tela sa kanyang paningin. Tahimik siyang bumalik sa loob ng kubo at humiga sa sirang papag. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala ng kanyang mag-ina, ang mga ngiti ni Sonia, ang masayahing tawa ni Arman. Ngunit ang lahat ng yun ay hanggang alaala na lang dahil tuluyan na siyang iniwan ng kanyang mag-ina. Mabilis na lumipas ang 20 taon at hanggang sa panahong yon ay mag-isa pa ring nakatira sa tuktok ng bundok si Delphine. Bakas na sa kanyang muka ang bigat ng mga taong lumipas. Sa paligid ng kubo niya ay may mga taniman ng gulay. May talong, ampalaya, kamatis at iba pa na pinagkukunan niya ng pangtustos sa kanyang araw-araw na buhay. Sa loob ng 2 dekada, yun ang naging buhay niya. Magtatanim, mag-aani, bababa sa bayan para magbenta at agad na babalik sa bundok. Ayaw niyang makisalamuha ng matagal sa mga tao. Isang umaga, maagang bumaba ng bundok si Delphine habang pasan ang isang sako ng mga gulay na ititinda niya sa palengke. Pagkarating niya sa palengke, ay agad niyang dinala yon sa isang tindera na palaging pumapakyaw sa kanyang mga gulay. Sa panahon na yon, ay wala na halos nakakakilala kay Delphine. Hindi kagaya dati na palaging bukang bibig ng mga tao ang pangalan niya dahil sa pagiging mahusay niyang manunugis. Matapos mabayaran sa mga dalang gulay, ay bumili na si Delphine ng bigas at iba pang kailangan niya. Naglalakad na siya palabas ng palengke nang makasalubong niya si Kapitan Rigor. Paminsan-minsan, sa tuwing bumababa siya ng bundok, ay may mga pagkakataon na nakikita siya nito. Delphine! Aba, kumusta ka na? Matagal-tagal ka nang hindi bumababa sa bundok Mabuti't nakita kita. Kung hindi ko kailangan magbenta ng gulay, hindi na ako bababa mula sa bundok. Parehas na silang may edad, pero si Kapitan Rigor ay nanatiling matikas. Hindi na ito kasing sigla ng dati, pero nanatili ang otoridad sa tindig nito. 20 taon na, Delphine. 20 taon mo nang iniiwasan ang baryo natin. Hindi ko iniiwasan ang baryong ito, Kapitan. Sadyang wala na lang akong dahilan para manatili rito. Isa pa, alam kong wala nang aswang ang umaatake rito. At kahit meron man, ay hindi pa rin ako babalik. Matagal ko nang tinalikuran ng pagiging manunugis ko. Ay, nako. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin matanggap ang nangyari? Hindi naman yun basta tinatanggap, Kapitan. Wala ako mapagluksaan. Paano mong ipagluluksa ang isang patay kung wala akong nakitang bangkay nito? Pero hanggang kailan ka ganyan, Delphine? Kahit anong oras na gusto mong bumalik, ay welcome ka pa rin dito. Yung bahay mo, inaalagaan namin. Dahil may ilan na nagnanais na bumalik ka pa rin dito. Hindi na nagsalita si Delphine. Nilagpasan niya si Kapitan Rigor at diretso siyang naglakad. Kahit sabihin na 20 taon nang nakalipas, ay hindi pa rin nawawala ang sakit sa dibdib ni Delphine dahil sa pagkamatay ng kanyang mag-ina sa kamay ng aswang. Sa mga lumipas pang araw, ay ipinagpatuloy ni Delphine ang buhay niya sa tuktok ng bundok. Matapos niyang mag-almusal, ay agad siyang nagpupunta sa kanyang taniman na mga gulay
Ngunit sa umaga na yon, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumambala sa kanyang katahimikan. Habang abala si Delphine sa pagbubungkal ng lupa, ay may naramdaman siyang presensya sa likuran niya. Agad siyang napatayo at sa paglingon niya ay nakita niya si Kapitan Rigor na palapit sa kanya. Pawisan ito at bakas sa muka ang labis na pagod. Malalaki ang mga hakbang na sinalubong ni Delphine si Kapitan Rigor, hindi upang batiin, kundi upang palayasin. Anong ginagawa mo rito, Kapitan Rigor? Delphine, kailangan kitang makausap. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito, Kapitan. Nananahimik na ako rito. Wala akong gustong makita at wala akong gustong kausapin. Pasensya ka na, Delphine, pero mahalaga sasabihin ko sa'yo. Kaya sana ipakinggan mo muna ako. Kung pakay mo'y kumbinsin akong bumalik sa Baryo Kalasag, sinasayang mo lang ang oras mo, Kapitan. Wala nang kahit na sino kahit anong makakapagpabago pa ng desisyon ko. Matagal ko nang tinanggap na dito ako tatanda at mamamatay na mag-isa. Umalis ka na, Kapitan. Nauunawaan ko, Delphine, at hindi ko gusto sirain ang katahimikan mo. Pero bago mo ko itaboy, pakinggan mo muna ako, Delphine. Kahit ngayon lang. Alam ni Delphine na sa pagkakataon na yon, kung hindi niya papakinggan si Kapitan Rigor, ay hindi ito basta-basta aalis. Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang bumalik sa kanyang gawain at magpatuloy na parang wala ito roon. Pero may kung anong pakiramdam sa loob niya na pumigil sa kanya. Sige, Kapitan Rigor. Sabihin mo na. Pero pagkatapos ito, ayoko nang makita ka rito ulit. Bilisan mo at nasasayang ang oras ko, Rigor. 2 gabi nang may sumasalakay na mga aswang sa Baryo Kalasag, Delphine. Marami na namang namamatay. Bahagyang napakunot ang noo ni Delphine, ngunit nanatili siyang kalmado. Bakit hindi mo nalang turuan ng mga kalalakihan kung paano ipagtanggol ang sarili nila at ang baryo? Kung karaniwang aswang lamang ang mga kalaban namin, ay maaaring kaya namin. Hindi na kita gagambalain pa rito. Pero ang mga aswang na sumasalakay ngayon sa baryo ay pinamumunuan ng isang agaras. Natigilan si Delphine nang marinig ang salitang agaras. Ang agaras ay hindi tulad ng karaniwang aswang dahil ito ay isang isinumpang uri ng aswang na may pambihirang lakas at hindi basta-basta tinatablan ng sandata. Bukod doon, kinatatakutan ang agaras hindi lamang ng tao kundi pati na rin ng iba pang mga aswang. Gamit ang itim nitong mahika ay kaya nitong pasunurin ang mas mahihinang aswang at gawin itong alipin. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, kahit mamatay ang isang agaras, ang sisiw sa loob ng katawan nito ay maghihintay lamang ng susunod na karapat-dapat na tagapagmana. Di ko na problema yan, Rigor. Kahit agaras o bangkilan, haray mo doon, o kahit na anong uri pa ng aswang ang umatake sa Baryo Kalasag, ay labas na ako riyan. Inuulit ko, matagal ko nang tinalikuran ng pagiging manunugis. Pero Delphine, ikaw lang ang pag-asa ng baryo. Lalo na't angan mo ang mutya ng kidlat. Sinabi ko na sa'yo, Rigor, wala na makakapagpabago pa ng desisyon ko. At ang sinabi mong mutya ng kidlat, wala na yun sa akin. Matagal ko nang itinapon ng bagay na yun. Bumaba ka na, bago ka paabutan ng dilim dito. Sa kabila ng pagtaboy ni Delphine kay Kapitan Rigor, ay nanatili pa rin ito sa kinatatayuan nito. Matiin naman itong tinitigan ni Delphine. Ipinaramdam niya sa kapitan na kahit na anong sabihin o gawin ito, ay hindi na magbabago ang isip niya. Hindi nagtagal ay napayuko si Kapitan Rigor. Hindi na ito nagsalita at tumalikod na ito at naglakad pababa ng bundok. Nang tuluyan na itong nawala sa paningin niya, ay bumalik na siya sa kanyang ginagawa at inabala ang sarili upang mawala sa isipan niya ang mga sinabi ni Kapitan Rigor.
Kinagabihan, habang nakahiga si Delphine sa papag, ay hindi niya magawang makatulog. Kahit na anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, hindi siya dinadalaw ng antok. Sa halip, naglalaro sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Kapitan Rigor kanina. Muling bumalik sa kanyang alaala ang baryong minsan niyang ipinaglaban. Ilang taon rin niyang pinotektahan ang mga tao roon mula sa mga aswang. Ipinilig ni Delphine ang ulo at pilit tinatanggal sa kanyang isip ang baryo kalasag. Ngunit tila hindi kaya ng konsensya niya na alam niyang habang siya ay nakahiga roon at ligtas ay may mga taong sumisigaw, tumatakbo at namamatay dahil sa mga aswang. Napabalikwa si Delphine ng bangon. Mabilis siyang lumabas ng kubo at nagtungo siya sa lupa kung saan niya ibinaon noon ang mutya ng kidlat. Akmang huhukay na niya ang mutya gamit ang sarili niyang mga kamay nang bigla siyang natigilan hanggang sa mariin siyang umiling. Hindi ko na to kailangan gawin. Kung ano man ang nangyayari sa baryo Kalasag, labas na ako ron. At gagawin ko ang lahat upang protekta ng kapayapaang meron ako rito sa bundok. Walang lingon-likod na bumalik si Delphine sa kanyang kubo. Pagpasok niya ay muli siyang nahiga sa kanyang papag. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinilit ang sarili na matulog at alisin ang pag-usig ng kanyang konsensya. Maagang nagising si Delphine kinabukasan. Alam niyang labas na siya sa mga problema ng baryo Kalasag, ngunit hindi niya kayang itanggi ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya mapakali sa kaisipang may mga inosenteng namamatay habang nananatili siyang ligtas sa bundok at walang ginagawa. Nagsuot si Delphine ng lumang sombrero bago siya bumaba ng bundok. Gusto niyang malaman ang tunay na kalagayan ng baryo Kalasag, ngunit hindi niya nais na may makakilala sa kanya o makita siya ni Kapitan Rigor. Nang makarating si Delphine sa baryo Kalasag, ay napansin niyang walang halos tao sa labas kahit umaga na. Ang dating masiglang mga kalye ay tahimik at walang batang naglalaro. May mga bahay na wasak at ilang bahagi ng lupa ay may mga natuyong dugo. Nagpatuloy si Delphine sa paglalakad at nang makarating siya sa plaza ay natigilan siya. Nakahanay roon ang mga bangkay. Alam niyang biktima ang mga yon ng mga aswang. Isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hanggang sa makita ni Delphine si Kapitan Rigor na naglalakad papalapit sa kanya. Nagulat siya dahil sa kabila ng pagtatago niya ng muka gamit ang sombrero ay nakita pa rin siya nito. Mabilis na tumalikod si Delphine at agad na naglakad palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, mabilis siyang hinarangan ni Kapitan Rigor. Abang hinala ko. May pakialam ka pa rin sa baryo Kalasag, Delphine. Alam kong kaya ka na parito ay para tignan kung ano na ang nangyayari dito. Nagkakamali ka. Galing ako sa palengke, Kapitan Rigor. Nagbenta ako ng gulay. Yun lang ang dahilan kung bakit ako nandito. Ganun ba? Pero nasa na sako mo, Delphine? Hindi ba dapat kung galing ka sa palengke at nagbenta ka ng gulay, ay dapat ay may dala kang sako na wala ng laman na mga gulay? Nanatili silang magkaharap. Si Delphine ay walang imik. Si Kapitan Rigor naman ay matiim na nakatingin sa kanya. Alam ni Delphine na mahihirapan siyang takasan si Kapitan Rigor sa pagkakataon na yon. Sigurado kung nakita mo nangyari sa baryo Kalasag. At sigurado rin akong alam mo na mas malala pa ang mangyayari sa mga susunod na araw kung walang magtatanggol sa mga tao. Kinukonsensya mo ba ako sa bagay na wala akong kinalaman at wala akong kontrol? Wala na akong pakialam sa lugar na ito. Ilang beses ko man dapat yun sabihin para maintindihan mo lang, Rigor. Kung talagang wala kang pakialam, Delphine, bakit ka bumaba ng bundok? Wala akong ibang iniisip kundi ang sarili kong kaligtasan. Doon na ako sa bundok nakatira. Wala na akong pakialam sa baryong ito. Kung hindi kita kilala,
maniniwala siguro ko sa mga sinasabi mo ngayon. Pero Delphine, kilalang kilala kita mula ulo hanggang paa. Alam kong namabagabag ka. Alam kong hindi mo kayang baliwalain ang mga nangyayari ngayon. Umangat ang isang kilay ni Delphine, ngunit hindi siya sumagot. Oras na para muling gamitin mo ang mutya ng kidlat. Ipakita mong ikaw pa rin ang pinakamalakas na manunugis sa lahat. Hindi na ako makikipag-usap sa iyo, Kapitan. Wala na akong pakialam sa kahit na ano, maliban sa sarili kong buhay. Naglakad si Delphine at nilagpasan niya si Kapitan Rigor. Dire-diretso siyang naglakad at hindi na nag-abalang lumingon pa. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, ay narinig niya ang sigaw ni Kapitan Rigor. Sana'y hindi pa uli ang lahat kapag nagbago ang isip mo, Delphine. At ito ang tandaan mo. Walang halaga ang buhay mo kung puro sarili mo lamang ang iyong iniisip. Tumiim ang bagang ni Delphine. Hindi siya tumigil sa paglalakad, ngunit sa bawat takbang niya papalayo, ay ramdam niyang may bumibigat sa loob niya. Isang gabi, maigpit na hawak ni Delphine ang itak habang nakaupo sa harap ng maliit na apoy sa labas ng kanyang kubo. Malamig ang simoy ng hangin sa bundok, pero hindi yun sapat para pahupain ang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Mula nang bumalik siya sa baryo, ay mas lalo siyang hindi mapakali. Pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili na wala na siyang pakialam sa pag-atake ng mga aswang na agaras doon, pero hindi naman siya matahimik. Sa katahimikan ng gabi, nagbalik sa isipan ni Delphine ang mga bangkay na nakita niya sa plaza at ang mga tuyong dugo sa lupa, ang mga sirang bahay, ang tahimik na baryo na dati puno ng buhay. Napabuntong hininga siya at pilit pinigilan ang pagdaloy ng alaala sa kanyang isipan. Hindi, Delphine. Hindi mo na problema yon. At wala kang kinalaman doon. Hindi ka na manunugis, Delphine. Yan ang tatandaan mo. Matagal mo nang kinalimutan ang pagiging isang manunugis. Tumayo si Delphine at naglakad pabalik sa kanyang kubo. Isinarado niya ang pinto at tumiga sa papag at pilit na pumikit. Hindi niya hahayaan ang konsensya niya na higupin siyang muli sa buhay na matagal niya nang tinalikuran. Maagang bumangon si Delphine ng umagang yon upang simulan ang kanyang mga gawain. Ang una niyang ginawa ay ang magsibak ng kahoy sa harap ng kanyang kubo. Ngunit hindi nagtagal ay may narinig siyang mga yabag na papalapit. Mabilis niyang napagtanto kung sino yon. Bago pa niya ito lingunin, nakita niya si Kapitan Rigor na papalapit sa kanya at tuminto sa kanyang harapan. Alam ko kung bakit ka nandito, Kapitan. Pero sinasabi ko na sa iyo ngayon, hindi pa rin nagbabago ang isip ko at kahit kailan, hindi na magbabago. Tumigil ka na sa ilusyon mo na mapipilit mo kung bumalik sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Makinig ka muna sa akin, Delphine. Ikaw ang makinig sa akin, Kapitan. Kung gusto mo matalo ang mga aswang, pangunahan mong paglaban sa kanila. O kaya, maghanap ka ng ibang manunugis sa tutulong sa iyo at hindi yung ako ang inaabala mo. Sandali lang, Delphine. Wala ko rito para pilitan kang bumaba sa bundok at lumaban. Tanggap ko nang hindi kita mapipilit sa bagay na gusto kong gawin mo. Sandaling natigilan si Delphine at kumunot ang noo niya. Kung ganun, anong pakay mo sa akin, Kapitan? May isang binata sa baryo namin. Matapang siyang nakikipaglaban sa mga aswang. Nakita ko ang potensyal niya, Delphine. May angking galing siya at may likas na tapang. Pero alam kong hindi sapat yon. Gusto kong sumailalim siya sa pagsasanay mo. Naniniwala kong magiging mahusay siya na manunugis kung ikaw ang magtuturo sa kanya. Wala akong oras para maging guro. Mabilis na lumuhod si Kapitan Rigor sa harap ni Delphine. Delphine, kahit ito na lang ang itulong mo sa baryo Kalasag, hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, kundi para sa buong baryo.
Hindi ko alam kung gaano pa namin kayang ipaglaban na natitira sa amin. Kung hindi ikaw ang lalaban, hayaan mo man lang na ang susunod na henerasyon ay matutong lumaban sa mga aswang sa pamamagitan mo. Matagal na tinitigan ni Delphine si Kapitan Rigor. Kita niya ang sinseridad at desperasyon sa mga mata nito. Tumitig siya sa malayo bago siya muling nagsalita. Dalhin mo ang tinutukoy mong binata rito sa bundok. Pero tandaan mo, Kapitan, kung hindi siya papasa sa una kong pagsubok, hindi ko siya tuturuan. Agad na tumayo si Kapitan Rigor at halatang nabunutan ng tinik. Napangiti ito ng bahagya. Maraming salamat, Delphine. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga para sa amin. Aalis na ako at bukas ng umaga ay babalik ako kasama ng binatang tinutukoy ko. Maraming salamat ulit sa iyo, Delphine. Pinanood lang ni Delphine ang kapitan habang paalis ito. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang isang hakbang na naman ang ginawa niya, pabalik sa mundong pilit niyang iniiwasan. Nang mawala sa paningin ni Delphine si Kapitan Rigor, ay bumalik na siya sa kanyang gawain. Ngunit hindi niya magawang sibakin ang kahoy na nasa harapan niya dahil hindi niya maalis sa isip niya ang naging usapan nila ni Kapitan Rigor at ang desisyong binitiwan niya. Kinuha niya muli ang kahoy na dapat niyang sibakin. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi niya agad na ibaba ang itak. Hindi niya maalis sa isip ang naging usapan nila ng kapitan. Sa halip na gumaan ang loob niya, para bang lalo pang bumigat ang kanyang dibdib. Napakaraming taon na niyang pinaninindigan na wala na siyang pakialam sa Baryo Kalasag. Itinapon na niya ang responsibilidad na minsang nakaatang sa kanya bilang isang manunugis. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit niya tinanggap ang alok ni Kapitan Rigor na sanayin ang isang binata na maging kagaya niya. Gaya ng nakasanayan ay maagang nagising si Delphine kinabukasan. Matapos ihanda ang sarili ay lumabas siya at naupo sa mahabang upuan sa harap ng kanyang kubo. Hawak niya ang tasa ng isang mainit na kape. Humigop siya sa baso habang nakatingin sa asul na kalangitan. Ang tagal naman nila. Dapat nandito na sila. Nasa malalim siyang pag-iisip nang marinig niya ang kaluskos sa hindi kalayuan. Mula sa kakahuyan ay lumabas si Kapitan Rigor kasama ang isang binata. Matangkad ito, may matipunong pangangatawan at kita sa postura ang disiplina. Maitim ang buhok nitong may malalaking kulot. Matalim ang tingin at may sugat sa kanang pisngi na hindi pa ganap na naghihilom. Nakasuot ito ng itim na damit na walang manggas at isang lumang pantalon. Kahit paano, nakita ni Delphine ang isang bagay sa mga mata ng binata. Isang pagkauhaw sa laban. Isang diwa ng isang taong handang gawin ng lahat para sa isang adikain. Ngunit hindi sapat ang pakiramdam na yon para masabing karapat-dapat nga ito. Isang malaking ngiti ang pinakawalan ni Kapitan Rigor nang nasa harapan na ito ni Delphine. At hindi na nito nagawang makapagsalita ng mabilis nang damputin ni Delphine ang itak na nakapatong sa upuan. Mabilis na inatake ni Delphine ang binata. Akmang tatagain ni Delphine ang binata pero mabilis nitong naiwasan ang kanyang itak at mariin nitong hinawakan ang kanyang pulso. Pinilipit ng binata ang braso ni Delphine at pinigilan niya na mapasigaw sa labis na sakit. Dahil doon ay nabitiwan niya ang itak at bago pa man mahulog ang itak sa lupa ay mabilis yung sinalo ng binata at itinutok ang talim sa kanyang leeg. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Kapwa matalim ang kanilang mga titig at walang kumurap sa kanila. Makalipas ang sandali ay pinakawalan na ng binata ang braso ni Delphine. Kasabay nun ay ang paglayo ng itak sa leeg niya. Hindi naman ipinakita ni Delphine ang sakit na naramdaman niya mula sa pagkakapilipit ng kanyang braso. Sa halip, tinitigan niya lang ng matalim ang binata. Doon na pagtanto ni Delphine na malakas ito at mabilis kumilos. Delphine, bakit mo naman inatake si Fidel? Siya ang binatang sinasabi kong dapat mo sanayin. Yung sinasabi kong pagsubok
ay nagawa niyang malampasan. Gusto niyo ba ng kape, Kapitan? Abay sige, tamang-tama. Dahil hindi pa kami nag-aalmusal. Tumalikod si Delphine at pumasok sa loob ng kanyang kubo upang ipagtimpla ng kape ang dalawa. Pagkasara ng pinto, sa kanya lang hinilot ang kanyang braso at napangiwi ng bahagya. Hindi niya inasahan na ganun kalakas ang binatang kasama ni Kapitan Rigor. Sa kabila ng sakit na dulot ng engkwentro nila kanina, may kakaibang sigla siyang naramdaman. Isang bagay na matagal niya nang hindi naramdaman mula nung iniwan niya ang pagiging isang manunugis. Matapos magtimpla ng kape, ay lumabas si Delphine ng kubo. Inabot niya sa dalawa ang kape na dala niya at muli siyang umupo sa mahabang upuan. Maraming salamat po. Ako po pala si Fidel. Marami na pong naikwento sa akin si Kapitan Rigor tungkol po sa inyo. Kung ganon, hindi ko na kailangan magpakilala sa iyo. Si Fidel ay ipinaampon sa akin ng isang matandang babae nung 18 taong gulang pa lang siya. Simula noon, Delphine, siya na ang naging kasambahay namin. Pero nung nagsimula ang pag-atake ng mga aswang sa baryo, ay isa siya sa mga nakipaglaban at may napansin ako sa kanya. Kakaiba ang paraan niya ng pakikipaglaban sa mga aswang. Walang takot, mabilis, at alam niya kung anong dapat niyang gawin. At alam mo ba, Delphine, nakikita ko sa kanya ang sarili mo nung kabataan mo. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Tahimik na tinanggap ni Delphine ang sinabi ni Kapitan Rigor. Alam niyang malaki ang tiwala nito kay Fidel. Inilapag niya ang tasa ng kape sa kanyang tabi at tinitigan si Fidel ng diretso sa mata. Kung ganon, handa ka na ba talaga sumailalim sa pagsasanay ko, Fidel? Ipapaalala ko sa iyo na hindi biro ang gagawin natin pagsasanay. Mahirap, nakakapagod. Handa po ko, Mang Delphine. Sa loob ng 1 linggo, sasailalim ka sa masinsinang pagsasanay. Baka pwede pong pabilisin po natin, Mang Delphine. Nauubusan na po tayo ng oras. Halos gabi-gabi nang sumasalakay ang mga aswang na agaras sa Baryo Kalasag. Titignan ko. Pero ito tandaan mo, hindi kita hayaang lumaban ng hindi ka paganap na handa. Mas mahirap kung mamadaliin natin at baka mapahamak ka lang sa bandang huli. Tumango si Fidel. Kahit talata sa mukha nito ang pag-aalalang baka tuluyang lamunin ng dilim ang Baryo Kalasag. Para mas madali para sa ating dalawa, dito ka natitira sa kubo ko habang nagsasanay ka. Naiintindihan ko po, Mang Delphine. Wala pong problema yun sa akin. Ako na ang bahalang magdala ng ilan sa mga gamit at damit ni Fidel. Kailangan niya maging komportable kahit papano. Tumayo si Kapitan Rigor at iniunat ang likod. Nilagok nito ang natitirang kape bago tumingin kay Delphine. Salamat, Delphine. Malaking bagay ang pagpayag mong sanayin si Fidel. Alam kong hindi man na gustong masangkot sa gulo ng Baryo Kalasag. Pero para sa Baryo Kalasag, napakahalaga ng ginagawa mo. Ginawa ko lang ito, Kapitan, para tigilan mo na ako sa kakapilit mo sa akin na bumalik sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. At sana, kung sakaling maging mahusay na manunugi si Fidel, ay hayaan niyo na ako manahimik dito sa bundok. Patamang tumango si Kapitan Rigor bilang tugon. Inubos na ni Delphine ang kanyang kape na malamig na at alam niya na hindi na magiging gaya ng dati ang mga susunod na araw niya sa bundok. Pakalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na si Kapitan Rigor. Nang makaalis na ito ay bumaling si Delphine kay Fidel. Nakapamulsa siya at nakatitig sa binata. Magpahinga ka na muna. Bukas, sisimulan na natin ang pagsasanay. Tumango si Fidel, ngunit hindi kagad pumasok sa kubo, habang si Delphine naman ay tumungo sa kanyang maliit na taniman upang simulang asikasuhin ang kanyang mga gulay. Kinuha niya ang isang kahoy na pambungkal at sinimulang himayin ang lupa upang muling taniman ng bagong binhi. Habang abala siya, ay lumapit si Fidel at sumilip mula sa likuran niya.
Gusto niyo bang tulungan ko po kayo? Wag na. Masanay akong mag-isa sa mga ganitong bagay. Sa halip na sumunod, yumuko si Fidel at kinuha ang isa pang pambungkal ng lupa. Sinimulan nitong tumulong sa pagbubungkal sa kabila ng pagtutol ni Delphine. Napatingin si Delphine kay Fidel at bagyang napailing, ngunit hindi niya na ito pinigilan pa. Hinayaan na lang niya ito. Sandali silang nagtrabaho ng walang imikan bago muling nagsalita si Delphine. Totoo bang ampon ka ni Kapitan Rigor? Parang gano'n na nga po, Mang Delphine. Pero hindi po ako basta inampon. Naging kasambahay po niya ako. Nasaan na mga magulang mo? Yung tunay mo mga magulang. Namatay po ang nanay ko nung 15 anyos pa lamang po ako dahil sa malubhang sakit. Wala po kaming pera, kaya hindi ko na po siya napatingin sa doktor. Kaya hindi ko na po nalaman kung ano po ang sakit niya. Ang tatay ko naman po ay hindi ko po nakita. Ang sabi po ni nanay namatay po siya nung sanggol pa lang ako. Nang mawala po si nanay, nakitira po ako sa isang matandang babae na kapitbahay namin sa Maynila. Pero nung hindi na po niya ako kayang buhayin, dinala po niya ako sa Baryo Kalasag. Taga rito raw po kasi siya. Ibinigay na lang po niya ako kay Kapitan Rigor. Hindi agad nakapagsalita si Delphine. Sa halip, tumango lang siya. Hindi niya lubos maisip na sa mura nitong edad ay napakarami na nitong pinagdaanan. Paano ka natutong lumaban sa mga aswang? Ang sabi sa akin ni Kapitan Rigor ay mahusay ka raw. Sa totoo lang po, Mang Delphine, hindi ko rin po alam. Nung una po silang sumalakay, parang bigla na lang po ako nagkaroon ng tapang na lumaban. Para po bang likas na po sa akin ang gawin yon? Ginamit ko lang po kung anong meron ako para ipagtanggol po ang mga tao sa Baryo Kalasag. Natahimik si Delphine at tinitigan lang si Fidel. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may kung anong pakiramdam na bumalot sa kanya. Parang may kung anong koneksyon siya sa binatang ito na para bang matagal na silang magkakilala. Kahit ngayon lang sila nagkasama. Nang sumunod na araw, madaling araw pa lamang ay nagising na si Delphine. Lumabas siya ng kubo at agad niyang napansin si Fidel na nakaupo sa isang lumang bangko sa labas. Malayo ang tingin nito at parang malalim ang iniisip. Lumapit siya rito at tumayo sa tabi nito. Ang aga mo namang nagising. Kumusta ang tulog mo? Ang totoo po niyan, Mang Delphine, hindi po ako nakatulog. Dapat natulog ka. Maghapon tayo magsasanay ngayon. Baka hindi mo kayanin kapag wala kang tulog. Sinubukan ko naman po matulog Pero hindi po talaga ako dalawin ng antok. Namamahay pa po siguro ako. Saka nag-aalala pa rin po ako sa Baryo Kalasag. Baka umatake na naman po doon ng mga aswang. Bakit ba ganyan na lang ang pag-aalala mo sa Baryo Kalasag? Bago ka lang doon, hindi ba? Hindi ko rin po alam, Mang Delphine. Pero pakiramdam ko po, matagal na po ako nakatira sa lugar na yun. Parang doon talaga ako dapat. At gusto ko manatili roon. Doon ko gustong manirahan habang buhay. Kaya gagawin ko po ang lahat para bumalik ang kapayapaan sa lugar na yun. Hindi agad sumagot si Delphine. Tinitigan lang niya si Fidel at sinubukan niyang basahin kung saan nanggagaling ang damdamin yun ni Fidel. Ilang saglit ang lumipas bago siya muling nagsalita. Halika na, mag-almusal na tayo. Pagkatapos natin kumain, magpapahinga lang tayo ng konti. Pagkatapos ay sisimulan na natin ang pagsasanay mo. Nauna nang pumasok si Delphine sa kubo. Hindi niya maitatanggi na maganda ang hangarin ni Fidel. Ang hindi lang siya sigurado ay kung kakayanin ba nito ang kanilang pagsasanay. Pagkatapos nilang mag-almusal ay tumayo si Delphine at nagtungo sa isang sulok ng kanyang kubo. Mula roon ay hinila niya ang isang mahabang kahon na gawa sa matibay na kahoy. Kulapol na yon ng matagal na alikabok. Pinagpag niya yon gamit ang kamay. Saka huminga ng malalim bago tinawag si Fidel. Agad namang lumapit si Fidel at napatitig sa kahon
Halata ang pagtataka sa mukha ng binata. Ano po yan, Mang Delfin? 20 taon na nakalilipas. Simula nang itabi ko ito. Ilang beses ko nang sinubukang itapon ang kahon na to. Pero ewan ko ba at hindi ko magawa. Ngayon alam ko na kung bakit. Magkakakilala pala tayo, Fidel. At pakiramdam ko, ikaw na ang dapat gumamit ng mga laman nito. Dahan-dahang binuksan ni Delfin ang kahon at sa loob ay naroon ang iba't ibang sandata laban sa mga aswang. Mga patalim, balaraw, itak at isang buntot ng pagi. Napanganga si Fidel sa pagkamangha. Ang dami naman po niyan, Mang Delfin. Kung gusto mong lumaban sa mga aswang, dapat matutunan mong gamitin ang isa o dalawa sa mga ito. Kaya hayaan kitang pumili ng kahit isa o dalawa sa mga sandata na narito. Pakiramdaman mo sila at alamin mo kung alin sa mga ito ang meron kang koneksyon. Tumingin si Fidel sa mga sandata na para bang pinag-aaralan nito ang bawat isa. Sa huli, dinampot nito ang isang balaraw na may ukit ng sinaunang baybayin sa hawakan nito. Kasunod nun ay kinuha nito ang buntot ng pagi na kilalang epektibong panlaban sa mga halimaw. Ang dalawa pong ito ang pinipili ko, Mang Delfin. Napangiti si Mang Delfin, saka tumango. Marunong kang pumili, Fidel. Nung manunugis pa ako at nakikipaglaban sa mga aswang, ang dalawang yan ang madalas kong gamitin. Napatingin si Fidel kay Delfin at nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Masaya siya na ang balaraw at buntot ng pagi ang pinili nito dahil ibig sabihin ay mas magiging madali para sa kanya na turuan itong gamitin yon. Muling isinara ni Delfin ang kahon. Sa pagkakataon na yon ay naging malakas ang pakiramdam niya na magiging mahusay na manunugi si Fidel basta magabayan niya lang ito ng mabuti. Matapos yun ay lumabas na si Delfin at Fidel mula sa kubo. Bitbit ni Fidel ang balaraw at buntot ng pagi. Tumungo sila sa likod ng kubo kung saan mas patag at malawak ang lupa. Tahimik na pinagmasdan ni Delfin ang paligid bago humarap kay Fidel. Ang balaraw na hawak mo ay hindi isang ordinaryong patalim. Matagal na itong ipinapasa mula sa henerasyon ng mga manunugis. May mga ukit itong mga lumang dasal na sinasabing nagbibigay lakas sa may hawak nito. Lalo na kung gagamitin mo ito sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pinagmasdan ni Fidel ang balaraw at hinaplos ang mga sinaunang ukit sa hawakan nito. Ang buntot ng pagi naman ay isa sa pinaka-epektibong panlaban sa mga aswang. Ang sugat na magagawa nito sa aswang ay hindi nila kayang pagalingin ng basta-basta. Pero ang agaras, Mang Delfin, ano po ba ang kahinaan nito? Hindi ko alam kung anong kahinaan ng aswang na agaras. Iba ang uri nito. Mas mapanganib at mas malakas ito kumpara sa ibang aswang. Dahil pinaniniwalaan na ang agaras ay mga sinaunang aswang. Kaya kailangan mong gawin ang lahat para masugatan ito ng gusto. Sa huli, tanging tibay ng loob at tapang mo ang makakapagpatumba sa kanya. Nakita ni Delfin ang seryosong mukha ni Fidel. Wala itong halong takot o kahit kabaman lang. Natuwa siya dahil matamang nakikinig si Fidel sa mga sinabi niya. Sa gitna ng kanilang usapan ay biglang dumating si Kapitan Rigor na may dalang malaking bag na nakasukbit sa balikat nito. Ibinaba nito yon at lumapit kina Delfin. Ito na lahat ng gamit mo, Fidel. Damit at ilang pakakailangan mo. Kompleto na yan. Nagpasalamat si Fidel saka kinuha ang bag. Napansin ni Kapitan Rigor ang mga sandatang hawak nito at tumango ito na may kasiyahan sa muka. Balaraw at buntot ng pagi. Ang mga yan ba ang gagamitin mo laban sa mga aswang? Opo, Kapitan. Siya mismo ang pumili ng mga yan, Rigor. Magaling. Naalala ko tuloy. Yan din na madalas mong gamitin noon, Delfin. At kapag nakita ng mga aswang na hawak mo ang dalawang yan, ay umaatras na sila dahil nalalaban nila na kamatayan ang sasapitin nila.
Bahagyang natawa si Delphine nang maalala ang bagay na yon. Tama ka, Kapitan. Pero ngayon, si Fidel na ang gagamit ng mga yan. Sana'y magamit niya ng tama. Tumingin si Kapitan Rigor kay Fidel. Galingan mo, Fidel. Ang buong baryo Kalasag ay umaasa sa'yo. Alam kong alam mo kung gaano kabigat ang problemang kinakaharap natin ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para hindi tayo mapahiya kay Mang Delphine, Kapitan. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, Fidel. At sa iyo rin, Delphine. Tatanawin kong napakalaking utang na loob ito sa iyo. Pero kailangan ko nang umalis. Kailangan din namin maghanda habang nagsasanay kayo rito. Matapos yun, ay tumalikod na si Kapitan at naglakad pababa ng bundok. Nang sina Delphine at Fidel na lang ang naroon, ay tinapik ni Delphine sa balikat si Fidel. Matapos yun, ay pansamantalang kinuha ni Delphine ang mga sandatang hawak ni Fidel. Bagya siyang lumayo dito. Balaraw at buntot ng pagi ay mas magiging epektibo laban sa aswang kung gagamitin na sabay. Ang balaraw para sa malapitang pag-atake, habang ang buntot ng pagi ay para sa malayuan. Panoorin mo muna ako kung paano ko to gamitin, Fidel. Agad na ipinakita ni Delphine kay Fidel ang tamang paggamit ng balaraw at buntot ng pagi. Naramdaman niya na bahagyang bumagal ang pagkilos niya at alam niya na dahil yon sa nagkakaedad na siya. Isa pang dahilan ay hindi niya suot ang mutya ng kidlat. Pero kahit medyo bumagal na si Delphine, ay nakita pa rin niya ang paghanga ni Fidel habang pinanonood siya. Makalipas ang ilang sandali, ay huminto na si Delphine. Inabot niya kay Fidel ang balaraw at buntot ng pagi. O sige, ikaw naman, Fidel. Subukan mo. Napalunok si Fidel, pero hindi ito umatras. Huminga ito ng malalim. Hinawakan ng sandata at ginaya ang mga galaw na ipinakita kanina ni Mang Delphine. Isang mabilis na saksak gamit ang balaraw, kasunod ng isang paglatigo ng buntot ng pagi sa ere, ang unang ginawa ni Fidel. Muli nito yung inulit, pero sa pagkakataong yun, ay dinagdagan ng sarili nitong diskarte at paraan ng pag-atake. Nakita ni Delphine ang puwersa at gigil sa bawat galaw ni Fidel. Sa halip na basta lang gayahin si Delphine, tila natural nitong dinadama ang mga sandata at sinamahan nito ng sarili nitong estilo. Nakanganga si Delphine habang pinapanood si Fidel. Hindi niya inaasahang ganong kabilis nitong matututunan ang teknik niya. Sa loob lang ng ilang minuto, hindi lang ito basta natuto, kundi nagpakita pa ito ng sariling diskarte. Naramdaman ni Delphine na tila likas na talaga kay Fidel ang pakikipaglaban na para bang galing ito sa lahi ng mga mandirigmang manunugis. Matapos ang ilang minuto ay tumigil na si Fidel. May kasiyahang nakapinta sa mukha nito at hindi man lang ito hinihingal. Lumapit si Delphine at tinapik ito sa balikat habang may paghangang nakaukit sa kanyang mukha. Hindi ako nagkamali sa pagtuturo sa iyo. At higit sa lahat, hindi nagkamali si Kapitan Rigor sa pagpili sa iyo bilang bagong tagapagtanggol ng Baryo Kalasag. Maraming salamat po, Mang Delphine. Isang malaking karangalan po na marinig mula sa inyo mga salitang yan. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo, Fidel, at darating ang panahon na baka malagpasan mo pa ang lakas at husay na meron ako. Napalunok si Fidel sa bigat na mga salitang yon ni Mang Delphine. Pero sinabi ni Delphine hindi para ma-pressure si Fidel, kundi upang mas lumaki pa ang tiwala nito sa kanyang sarili. Lumipas ang mga araw at araw-araw ay sumasa ilalim si Fidel sa matinding pagsasanay sa paggabay ni Mang Delphine. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, nasa likod na sila ng kubo upang simulan ang kanilang pagsasanay. Isang umaga, habang nasa gitna ng pagsasanay, ay pinagmasdan ni Delphine si Fidel. Sa bilis ng pag-atake nito, sa husay nitong umiwas at sumalag, ay sigurado siyang kaya na nitong patayin ang kahit pinakamabangis na aswang, gaya ng ginagawa niya noon. Hanggang sa naisip ni Delphine
Nasubukan palalo si Fidel. Magaling, Fidel. Ngayon, subukan mong umatake sa akin. Napakurap si Fidel. Hindi pa kailanman naghamon si Mang Delpin ng harapang labanan sa buong panahon ng kanilang pagsasanay. Sa kabila ng kaba ni Fidel, ay tumango ito at agad na pumosisyon. Sa isang iglap, nagsagupaan silang dalawa. Ang buntot ng pagi ni Fidel ay humagupit sa ere, ngunit sinalagyo ni Delpin gamit ang balaraw. Isang mabilis na suntok ang pinakawalan ni Delpin, pero naagapan yun ni Fidel at mabilis itong nakaiwas. Napangiti si Delpin. Itinaas niya ang dalawang kamay bilang hudyat na huminto na sila sa paglalaban. Hindi ko inaasahan na aabot ka sa antas na ito sa loob lang ng ilang araw, Fidel. Pinapahanga mo ko. Maraming salamat po, Mang Delpin. Ang lahat po ng ito ay dahil po sa napakagaling niyong guro. Habang nakatingin si Delpin kay Fidel, ay mas lalo niyang nakita ang sarili niya dito. Nung nasa edad niya si Fidel, ay pareha sila ng determinasyon at hangarin. Kaya na siguro niya na tamang tao ang sinasanay niya para maging susunod na tagapagtanggol ng Baryo Kalasag. Isang hapon, matapos ang isang nakakapagod na araw ng pagsasanay, ay nagpahinga sina Delpin at Fidel sa ilalim ng isang malaking puno. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagbigay ng konting ginhawa sa kanilang pagod na katawan. Habang nakatanaw sa malayo si Delpin, si Fidel naman ay nakatitig sa kanya na tila may gustong itanong. Matagal na po kayong hindi lumalaban sa mga aswang, di ba? Sabi po ni Kapitan Rigor, 20 taon na simula nang tumigil kayo at dito na kayo sa bundok na nirahan. Bakit po pala kayo tumigil sa pagiging manunugis? Hindi ba sinabi ni Rigor sa iyo kung bakit? Hindi po. Siguro, naisip niya na kayo ang dapat magsabi sa akin ng bagay na yun. Kung yun po ay okay lang po sa inyo. Nanatiling nakatingin sa malayo si Delpin nang magsimula siyang magkwento kay Fidel. Pinatay ng aswang ang mag-ina ko at hindi ko na natagpuan ang mga katawan nila. Simula noon, nawala na ang gana kong lumaban. Alam ko na kahit ilang libong aswang pa mapatay ko, ay hindi na babalik ang mag-ina ko, Fidel. Kaya lumayo ako at iniwan ko ang Baryo Kalasag dahil naniniwala ako noon na kapag ginawa ko yun, ay mawawala ang sakit ng pagkawala nila. Pero nagkamali ako. Hindi pala sagot ang paglayo para mawala ang sakit. Kahit ilang taon na ako mag-isa dito sa bundok, hindi pa rin nawala ang sakit na nararamdaman ko. Kaya Fidel, gawin mo ang lahat para protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Para hindi mo maranasan ang naranasan ko. Pangako po, Mang Delpin. Gagawin ko po ang lahat para maging kagaya nyo. Para maprotektahan ko ang mga taong mahalaga sa akin. Huwag mong naising maging kagaya ko, Fidel. Dahil meron kang sariling kapalaran at narito lang ako para gabayan ka. Alam mo, Fidel, habang pinanonood kita sa pagsasanay natin, ay nakikita ko nasa mabuting kamay ang Baryo Kalasag. Hindi ko inakala na isang dayo pa sa lugar na yon ang susunod na magiging tagapagtanggol ng Baryo Kalasag. Natawa si Fidel ng mahina, saka umiling. Kahit naman din po ako, Mang Delpin. Hindi ko rin po yun inakala. Pero, simula po na salakayin ng mga aswang ang Baryo Kalasag, ay nagkaroon na po ako ng kagustuhan na protektahan ito. Kaya malaking tulong po sa akin ang pagsasanay na ginagawa natin. Mas lalo akong lumalakas at mas lalo akong nauunawaan kung paano lalabanan ng mga aswang. Napatingin si Delpin at tumango. May paghanga sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Fidel. Sa tingin ko, ay oras na para malaman mo ang bagay na ito, Fidel. Hindi ko alam kung nasabi na ito sa iyo ni Rigor. Pero ang lakas na meron ako noon ay hindi lang nagmula sa sarili kong kakayahan. Nung araw, ay meron akong isang bagay na nagbibigay sa akin ng mas matinding lakas. Kaya ako kinatatakutan noon ng mga aswang. Hindi pa po nabanggit sa akin yan ni Kapitan Rigor. Ano po ang bagay na yun? Ang mutya na kidlat. Isang ermitanyo nagbigay sa akin ng mutyang yon.
Nasaan na po ang mutyang yun? Parang hindi ko po nakikita na dala o suot-suot nyo. Nang magdesisyon ako huminto sa pagiging manunugis, ay tinago ko yon. At sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na yun gagamitin kahit kailan. Pero ngayon nakikita ko ang determinasyon mo at ang potensyal mo ay napagdesisyonan ko na kapag dumating ang araw na makita kong handa ka na, ay pagkakaloob ko sa'yo ang mutya na kidlat. Natigilan si Fidel. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Mang Delfin. Halos hindi ito makapagsalita at hindi makapaniwala na pagkakatiwalaan nito ni Mang Delfin sa ganoong kalaking bagay. Salamat po. Maraming salamat po talaga, Mang Delfin. Sa labis na kasiyahan, hindi napigilan ni Fidel ang sarili at niyakap nito si Mang Delfin. Nagulat si Delfin sa ginawa ni Fidel, pero nang maramdaman niya ang yakap nito, ay isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Para bang tumalon ang kanyang puso at tila may pamilyar sa yakap na yon. Napalunok si Delfin at dahan-dahang pumikit. May isang alaala na pilit na sumisiksik sa kanyang isipan. Isang yakap na matagal niya nang hindi nararamdaman. Isang yakap na para bang bumalik siya sa panahon na puno pa ng saya at hindi pa binabalot ng hinagpis ang kanyang puso. Marahang inilayo ni Delfin ang sarili niya kay Fidel. Pasensya na po kung bigla ko po kayong niyakap. Sobrang saya ko lang po talaga. Ayos lang yun, Fidel. Pumasok na tayo sa loob at dumidilim na. Kailangan pa nating magluto ng hapunan. Nauna nang tumayo si Delfin at habang naglalakad siya palayo kay Fidel, ay hindi niya alam kung bakit tila may mga luwang nais kumawala sa kanyang mga mata. Isang gabi, tahimik na kumakain sina Delfin at Fidel. Ang liwanag ng gasera ang tanging nagbibigay ng ilaw sa kanilang hapagkainan. Habang sa labas ay maririnig naman ang marahang ihip ng hangin at huni ng mga kuliglig. Mamayang hating gabi, maganda ka, Fidel. Bakit po? Titignan ko kung handa ka na talaga makipaglaban sa agaras. Naisip ko na wala namang mainam na pagsubok kaysa sa aktwal na pakikipaglaban. Pero, paano po natin gagawin yon? Bababa tayo sa bundok. Pupunta tayo sa gubat malapit sa Baryo Kalasag. At maghahanap tayo ng aswang na magiging kalaban mo. Sige po, wala pong problema, Mang Delfin. Ang totoo nga po niyan eh. Gustong gusto ko na po makipaglaban sa mga aswang para magamit ko na po ang lahat na natutunan ko sa inyo. Matapos ang hapunan, ay naghanda na silang dalawa sa pagbaba nila sa bundok. Pagsapit ng hating gabi, lumabas sina Delfin at Fidel ng kubo para bumaba sa bundok. Dala ni Fidel ang kanyang balaraw at buntot ng pagi, habang itak naman ang dala ni Mang Delfin. Tandaan mo ito, Fidel. Ikaw lang ang makikipaglaban kung may makita tayong aswang. Titignan ko kung handa ka na ba talaga. Tumango si Fidel at hindi na nagtanong pa. Matapos yun, ay sinimulan na nila ang pagbaba sa bundok. Nang marating nila ang paanan ng bundok, nagpatuloy sila sa pagtungo sa kagubatan na nasa dulo ng Baryo Kalasag. Sinimulan na nila ang paghahanap ng aswang. Ilang sandali pa ay may narinig sila na mahina ngunit nakakakilabot na tunog ng ninunguyang laman. Hanggang sa natanaw nila ang isang aswang na nilalapa ang isang patay na baboy ramo. Nagkatinginan sila at nang tumango si Delfin ay alam na ni Fidel ang ibig niyang sabihin. Marahang lumapit si Fidel sa aswang habang si Delfin naman ay nasa likod lang ng isang malaking puno. Agad namang naramdaman ng aswang ang presensya ni Fidel sa paligid at mabilis itong lumingon. Namumula ang mga mata nito na puno ng dugo ang bibig at mga kamay. Walang pag-aalinlangan na sumugod si Fidel. Hinataw nito sa balikat ang aswang gamit ang buntot ng pagi. Napaatras ang aswang at sinamantalayon ni Fidel. Mabilis itong lumapit sa aswang at sinaksak nito sa tagiliran ng aswang gamit naman ang balaraw.
Sa kanyang pinagtataguan, lihim na humanga si Delphin sa husay ng binata. Alam niya na kapag ipinasa niya rito ang mutya ng kidlat, ay lalo pa itong lalakas. Ngunit sa isang iglap, nagawa ng aswang na makalmot sa kaliwang hita si Fidel. Napasigaw si Fidel sa sakit at bumagsak ito sa lupa. Mabilis na sumugod ang aswang at nakita ni Delphin sa mga mata ng halimaw na handa na nitong tapusin si Fidel. Hindi nagdalawang isip si Delphin na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Mabilis siyang tumakbo at iniharang ang kanyang sarili sa aswang. Nagulat ang aswang sa biglaang pagsulpot ni Delphin, kaya hindi na ito nakaiwas nang itarak niya ang itak sa dibdib nito na agad nitong ikinasawi. Nagmamadaling lumapit si Delphin kay Fidel. Kaya mo bang tumayo? Kaya ko po, Mang Delphin. Sinubukan ni Fidel na tumayo, ngunit sa unang hakbang pa lang ay bumagsak itong muli. Hindi mo na kayang umakyat sa bundok sa ganitong kalagayan. Mas mabuting magtungo tayo sa bahay ni Kapitan Rigor. Doon na muna natin gagamutin ang sugat mo. Walang nagawa si Fidel kundi tanggapin ang mungkahi ni Delphin. Inalalayan ito ni Delphin sa pagtayo hanggang sa paglalakad. Labis ang pag-aalala na nararamdaman ni Delphin ng sandaling yun para kay Fidel. Nang marating ni Delphin ang bahay ni Kapitan Rigor, ay malakas niyang kinatok ang pinto roon. Narinig nila ang yabag ng paa mula sa loob at hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at agad na bumakas ang gulat sa mukha nito nang makita sina Delphin at Fidel. Aba! Delphin! Fidel! Ano nangyari? Pinalaban ko si Fidel sa isang aswang sa gubat bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Nasugatan siya ng aswang sa hita at sa tingin ko ay malalim. Hindi na namin kayang umakyat sa bundok, kaya dito ko na siya dinala para magamot. Hindi na nagtanong pa si Kapitan Rigor at mabilis silang pinapasok nito sa loob ng bahay. Inihiga ni Delphin si Fidel sa isang kahoy na bangko, habang si Kapitan Rigor naman ay nagmamadaling kumuha ng palangganang may tubig at gamot na ugat. Lumuhod si Delphin sa tabi ni Fidel at tinignan ang sugat ni Fidel sa hita. Labi siya nag-alala dahil bumubulwak ang dugo roon. Kailangan kong wasakin ang pantalon mo para makita natin na maayos ang sugat. Sige po, kayo na pong bahala, Mang Delphin. Kinuha ni Delphin ang balaraw at mabilis, ngunit maingat na hiniwa ang tela ng pantalon ni Fidel at doon niya nakita na malalim talaga ang sugat nito. Ngunit sandali lang na tumuon ang pansin ni Delphin sa sugat ni Fidel. Ngunit nalipat ang atensyon niya sa malaking balat o birthmark sa hita ni Fidel sa ibabaw ng sugat at may dalawang nunal. Nanlalamig na napatingin si Delphin kay Fidel. Nasa ganon silang tagpo nang bumalik si Kapitan Rigor. May dalang maliit na palanggana at telang panlinis ng sugat. Lumingon si Delphin kay Kapitan Rigor. Rigor, alam mo bang may balat sa Fidel sa hita na may dalawang nunal sa ibabaw? Hindi ko alam yan, Delphin. Sandali. Hindi ba't ang anak mong si Arman ay meron din ganong palatandaan? Teka po, ano po bang nangyayari? Muling humarap si Delphin kay Fidel at huminga siya ng malalim. Bahagyang nanikip ang dibdib niya at mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Ang anak ko, si Arman, inakala kong patay na siya noon pa. Pero may tanda siya sa hita na eksaktong kagaya ng sayo, Fidel. Anong pangalan ng nanay mo? Sonia po. Sonia po ang pangalan niya. Nanlalambot na napaupo si Delphin sa tabi ni Fidel. Fidel, anak kita. Ikaw ang anak ko, Fidel. At ako ang tatay mo. Napatitig si Fidel kay Delphin. Unti-unting tumulo ang luha sa mata ni Delphin habang inabot niya ang balikat ng binata. At sa wakas, hindi na nag-atubili pa si Delphin at mahigpit niyang hinagkan ang kanyang anak na matagal na niyang hindi nakita at nakasama. Naging matagal ang yakap na yon. Makalipas ang ilang sandali
ay kumalas si Delphine sa mahigpit niyang pagkakayakap sa kanyang anak na si Fidel. Sinipat niya ang mukha ng binata at pilit na inalala ang mukha nito nung bata pa ito. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang batang inakala niyang matagal ng patay, ang batang iniyakan niya noon sa gitna ng madilim na gabi, ay nasa kanyang harapan na. Nagtama ang kanilang mga mata. May halong pag-aalinlangan sa mukha ni Fidel. "Kayo po ba talaga ang tatay ko?" "Oo, Fidel. Sigurado ako na ikaw ang anak kong si Arman. Hindi ako maaaring magkamali. Kaya pala ibang pakiramdam ko sa'yo nang una kitang makita. Nung una, akala ko dahil lang sa galing mo at sa tapang mo. Pero iba, Fidel. Iba talaga ang pakiramdam ko." Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Maging si Kapitan Rigor ay tahimik na nakamasid na parang hindi rin alam kung paano sasalubungin ang natuklasang katotohanan. "Ano ka na, buhay? Alam ko, namatay ka, pati ang nanay mo, sa kamay ng aswang." "Nung bata pa po ako, bago namatay si nanay, ay may iniabot po siya sa akin isang sulat. Sabi niya, kung sakaling dumating ang araw na makita ko ang tatay ko, ibigay ko raw sa kanya. Baka po nandun ang kasagutan sa lahat ng tanong natin." "Ulat? Hindi ko pa po binubuksan ang sulat na yun gaya ng bili ni nanay." "Nasaan ang sulat na sinasabi mo?" "Nasa gamit ko po doon sa bundok." Agad na nagpalitan ng tingin sina Delphine at Kapitan Rigor. Alam nilang hindi sila maaaring mag-aksaya ng oras. "Kailangan bumalik tayo ngayon sa bundok." "Pero sandali lang, Delphine. Hindi pa magaling ang sugat ni Fidel." "Kaya ko na po maglakad. Huwag niyo po akong alalahanin." Tinignan ni Delphine ang nakangawing si Fidel. Namumutla ito sa sakit ng sugat nito sa hita, pero kita rin sa mga mata nito ang matibay na determinasyon. Napabuntong hininga si Delphine. "Hindi tayo aalis nang hindi mo na ginagamot ang sugat mo. Kapag napabayaan yan, ay baka kung ano pang mangyari sa'yo." Mabilis na kumilos si Kapitan Rigor at binasa ang isang piraso ng malinis na tela at pinigayon bago idiin sa sugat ni Fidel. Napapikit si Fidel at napakapit sa gilid ng bangko. Matapos linisin ang sugat, kumuha si Delphine ng antiseptic at nilagyan ang sugat ni Fidel para makaiwas sa impeksyon bago niya yun lagyan ng benda. "Kaya mo ba talaga maglakad, anak?" "Kaya ko po." "Aalalayan ka na lang namin ni Rigor. Tara na." Maingat na inalalayan ni na Delphine at Kapitan Rigor si Fidel. Lumabas silang tatlo sa bahay na yon at nagsimulang maglakad pabalik sa kubo ni Mang Delphine upang tignan ang sulat na iniwan ng asawa ni Delphine. Madilim pa rin nang marating ni na Delphine, Fidel at Kapitan Rigor ang kubo sa tuktok ng bundok. Bago pumasok, saglit na lumingon si Delphine sa paligid upang masiguro na walang ibang nakasunod sa kanila. Matapos yon, ay inalalayan niya si Fidel na makapasok habang nakasunod sa kanila si Kapitan Rigor. Agad na naglakad si Fidel patungo sa sulok ng kubo kung saan naroon ang mga gamit nito. Halatang hindi na ito makapaghintay na makita ang sulat na ibinigay dito ni Sonia. Hinalughog ni Fidel ang mga damit nito hanggang sa matagpuan nito ang isang lumang sobre. Lumapit si Fidel kay Delphine at inabot sa kanya ang sobre. "Yan po ang sulat na sinasabi ko po sa inyo." Tahimik na tinanggap ni Delphine ang sobre. Napalunok siya habang tinitignan niya yon. Marahan niya yung binuksan at mula sa sobre ay inilabas niya ang isang papel. Inalis niya sa pagkakatiklop ang papel at nang makita niya ang sulat ay nakumpirma niyang sulat ngayon ng kanyang namayapang asawa. Huminga muna ng malalim si Delphine bago sinimulang basahin ang sulat. "Mahal kong Delphine, patawarin mo ko. Alam kong gumuho ang mundo mo nang mawala kami ni Arman. Pero hindi ko alam kung gaano kahirap para sa akin ang ginawa kong desisyon. Pinili kong lumayo, hindi dahil hindi kita mahal,
kundi dahil natatakot ako mapahamak ang anak natin. Alam kong bilang isang manunugis, maraming kaaway ang laging nakabantay sa bawat galaw mo. Ayokong gamitin nila si Arman laban sa'yo. Alam kong mahirap paniwalaan, pero sinadya kong mag-iwan ng dugo ang damit sa gubat upang isipin mong patay na kami. Ginawa ko yun upang tuluyan mo kaming makalimutan. Nagdesisyon din akong palitan ng pangalan ni Arman at tinawag ko siyang Fidel. Hindi ko gustong burahin ang nakaraan natin, pero gusto kong bigyan siya ng bagong simula. Pero kahit na anong gawin ko, alam kong darating at darating ang araw na magkikita kayo. At kapag dumating ang araw na yun, gusto kong malaman mo ang totoo. Mahal na mahal kita, Delphine. Mahal na mahal kita. At higit sa lahat, mahal na mahal ko ang anak natin. Patawarin mo ko, Delphine. Patawarin mo ko. Dahan-dahang bumaba ang papel mula sa nanginginig na kamay ni Delphine. Hindi niya namalayang tumulo na pala ang kanyang luha. Walang salitang lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman ng sandaling yon. Ngunit isa lang ang sigurado siya, at yun ay anak nga niya si Fidel. At ito, si Arman. Muli niyang tinignan si Fidel. Tama nga ko. Ikaw nga ang aking anak. Hindi na nagdalawang isip si Fidel. Lumapit ito kay Delphine at maigpit siyang niyakap. Sa unang pagkakataon, sa napakaraming taon, naramdaman ni Delphine ang kapayapaan. Lahat ng sakit, hirap, pagtitiis at luha niya sa loob ng napakaraming taon ay parang bulang naglaho ng sandaling yun. Matapos ang napaka-emosyonal na tagpo, ay tumikim si Kapitan Rigor. Napatingin dito sina Delphine at Fidel dahil sa kasiyahan nilang mag-ama ay tila nakalimutan na nila na naroon ang kapitan ng Baryo Kalasag. Sa tingin ko, ito na ang tamang oras para magpaalam muna ako. Kailangan nyo mag-usap ng kayong dalawa lang. Masaya ako na muli kayong nagtagpong mag-ama. Maraming salamat sa iyo, Rigor, sa lahat ng ginawa mo. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko nang mapunta siya ulit sa Baryo Kalasag. Wala yun, Delphine. Mabuting bata naman kasi yan si Arman, ay si Fidel. Sana sa pagkakataong ito, hindi na kayo magkahiwalay pa. Pagkatapos nun, ay tuluyan ng lumabas ng kubo si Kapitan Rigor at mag-isang naglakad pababa ng bundok. Nang maiwan ang dalawa sa kubo, ay muli silang nagkatinginan. Bakas sa mukha nila ang labis na kasiyahan. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na buhay ka, Fidel. Kahit po ako, hindi ko po inakalang buhay pa po pala ang tatay ko. Nakakalungkot lang po na wala na po si nanay. Buhay, kumpleto tayong tatlo ngayon dito, tay. Naniniwala ko na kung nasan man ngayon ang nanay mo, ay masayang masaya siya. Yan nga din po ang iniisip ko, tay. Pero siguro, kaya po ako napunta sa Baryo Kalasag, ay gusto ng tadhana na magtagpo po tayong dalawa. At kaya naman likas sa akin ang pakikipaglaban sa mga aswang, ay dahil isang manunugis ang ama ko. Bahagyang natigilan si Delphine sa huling sinabi ni Fidel. Bumaha ang kaba sa dibdib niya para sa kanyang anak. Fidel, ihinto na natin ang pagsasanay ko sa'yo. Ano? Bakit po, tay? Dahil ba nakita mong handa na akong humarap sa agaras? Hindi, anak. Dahil ayaw kong ilagay ang buhay mo sa panganib. Pero paano po ang Baryo Kalasag? Paano po sila kung hindi na po ako lalaban sa agaras? Huminga ng malalim si Delphine at seryosong tumingin kay Fidel. Ako na lang ang haharap sa agaras, sa mga aswang. Ngayon na lamang kung ikaw ang anak ko, hindi ko nahahayaan na makipaglaban ka pa sa agaras. Hindi, tay. Hindi niyo po ba pwedeng gawin yan? Ano pang silbi ng pagsasanay natin kung hindi ko rin pala magagamit? Matagal kang nawala sa akin, anak. At hindi ko hahayaang mawala ka ulit. Kung kailangan kong bumalik sa pagiging isang manunugis para protektahan ka,
ay gagawin ko. Nakita ni Delphine sa mukha ng kanyang anak na nais nitong tumutol, ngunit hindi na lang ito nagsalita. Inakala ni Delphine na sang-ayon si Fidel sa kanyang desisyon, kaya kahit paano ay nakahinga na siya ng maluwag. Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Delphine habang ang paligid ay napapalibutan ng makapal na hamog. Tahimik siyang lumabas ng kubo, hawak ang isang itak. Ang lamig ng umaga ay bumalot sa kanyang balat habang naglalakad siya patungo sa harapan ng kanyang kubo. Huminto si Delphine sa isang may kalakihang bato na tanda kung saan niya ibinaon ang mutya ng kidlat. Inalis niya ang bato at naghukay siya sa lupa gamit ang itak. Hindi nagtagal ay tumambad sa kanya ang telang pinagbalutan niya ng mutya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya yon at binuksan. Napasinghap siya nang muli niyang nasilayan ang mutya ng kidlat. Matama niya yung tinitigan. Ilang taon na rin simula nang huli niyang ginamit ang mutya. Isang bahagi ng kanyang sarili ang nagtangkang itago ito magpakailanman upang hindi na siya muling bumalik sa pagiging isang manunugis. Maya-maya pa ay naramdaman ni Delphine ang presensya ni Fidel sa kanyang likuran. Ay, yan po ba ang mutya ng kidlat na sinasabi niyo? Tama ka, anak. Ito ang mutya na kidlat. Hindi ko inakala na darating ang panahon na muli ko itong gagamitin. Tumayo si Delphine at isinabit ang mutya sa kanyang leeg. Nang dumampi yun sa kanyang balat, ay agad niyang naramdaman ang paggapang ng isang hindi maipaliwanag na enerhiya sa kanyang buong katawan. Para bang may malamig at mainit na alon ng kuryente na dumaloy sa kanyang dugo. Muling nagising ang kapangyarihang matagal nang natutulog sa loob ni Delphine. Ay, talaga bang ayaw niyo akong lumaban sa mga agaras? Hindi agad sumagot si Delphine. Nilingon niya ang anak at nakita niya ang matibay na determinasyon sa mga mata nito. Alam niyang hindi basta-basta susuko si Fidel sa pagnanais na lumaban. Ayoko ng pag-usapan ng bagay na yan, anak. Ang tanging gusto ko lang ay ang maging ligtas ka. Hindi na siya naghintay ng sagot mula kay Fidel. Tumalikod siya at naglakad papunta sa likod ng kubo. Sa likod ng bahay ay hinayaan ni Delphine na patuloy na dumaloy ang lakas ng mutya sa kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at habang hawak ang mutya ay umusal siya ng dasal upang tuluyang manumbalik ang taglay na kapangyarihan ng mutya ng kidlat. Matapos ang maghapong pagsasanay, ay huminto na si Delphine upang magluto ng hapunan nila ni Fidel. Nang dumilim na, ay dumulog na sina Delphine at Fidel sa harap ng hapagkainan. Sa kabila ng pagod, ay pilit niyang ipinakita kay Fidel na maayos ang kanyang pakiramdam. Hindi nagtagal, ay biglang bumukas ang pinto ng kubo at humahangos na pumasok si Kapitan Rigor. Bakas sa mukha nito ang pagkabahala at takot. O Rigor, anong ginagawa mo rito? May nangyari ba? Umaatake ang agaras at mga aswang sa Baryo Kalasag. Agad na tumayo si Fidel na halatang handang sumabak sa laban. Mabilis nitong kinuha ang balaraw at ang buntot ng pagi mula sa tabi ng pinto. Ngunit mabilis na inagaw yon ni Delphine. Tay! Akin na mga yan! Kailangan kong lumaban! Ngunit hindi natinag si Delphine. Mahigpit niyang hinawakan ang mga sandata at hindi nagpakita ng kahit na anong intensyon na ibalik yon kay Fidel. Napatingin naman si Kapitan Rigor sa kanya at doon nito napansin ang mutya ng kidlat na nakasabit sa leeg niya. Delphine, bakit mo suot ang mutya ng kidlat? Rigor, nagdesisyon akong bumalik sa pagiging manunugis. Ako na ang haharap sa agaras. Kung ganon, dalawa kayo ni Fidel na lalaban. Hindi, Rigor. Ako lang ang lalaban. Pero tay, Hindi, Fidel. Hindi kita hayaang mapahamak. Hindi mo kailangan lumaban. Ako ang haharap sa agaras. Kaya ko siyang tapusin dahil hawak ko ang mutya ng kidlat. Mariin ang boses ni Delphine
at puno ng otoridad, habang bakas naman sa mukha ni Fidel ang matinding pagtutol. Hindi ka aalis sa kubong ito, Fidel. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, tay. Matapos yun, ay inaya na ni Delfin si Kapitan Rigor na magtungo sa Baryo Kalasag. Mabilis ang mga hakbang nila at nang malapit na sila sa paanan ng bundok, ay narinig nila ang malayong sigaw mula sa baryo. Habang patuloy sa paglalakad si Delfin, ay naramdaman niya ang malakas na pagkabog sa kanyang dibdib. Pero hindi yun dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. 20 taon na ang nakalipas mula noong huli niyang hinarap ang mga nilalang ng dilim. Matagal niyang itinanggi sa sarili ang pagiging isang manunugis. Ngunit ngayong hawak na niyang muli ang mutya ng kidlat, alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Muli siyang lalaban at sa gabing ito, ipapakita niya sa Agaras at sa lahat ng mga aswang na nagkamali ang mga ito ng baryong Ginambala. Pagdating ni Delfin at Kapitan Rigor sa Baryo Kalasag, ay nakita nila ang ilang kalalakihan na nahihirapang labanan ng Agaras at ang mga aswang. Tumiim ang bagang ni Delfin nang makita ang Agaras. Malaki ang katawan nun na halos doble ng pangkaraniwang tao. Maitim ang balat ng Agaras at merong malalaking sungay sa ulo na bahagyang nakakurba. Ang matulis na mga kuko nito ay parang mga patalim na handang punitin ang laman ng kahit na sino magtatangkang humadlang dito. Rigor, ako nang bahala sa Agaras. Pagtuunan niyo ng pansin ng mga pangkaraniwang aswang. Dahil ang mga aswang na nandito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Agaras. Kapag napatay ko ang Agaras, sigurado kong tapos na ang laban. Wala nang sinayang na oras si Delfin. Agad niyang nilapitan ang Agaras, habang tangan ang buntot ng pagi sa isang kamay at ang balaraw naman sa kabila. Nakatayo ang halimaw sa gitna ng kalsadang puno ng dugo ang katawan. Buong lakas na hinampas ni Delfin ang likod ng Agaras gamit ang buntot ng pagi. Nag-iwan yun ng malalim at maitim na markas sa balat ng halimaw. Napalingon ng Agaras at walang paligoy-ligoy na sumugod si Delfin at itinarak niya ang balaraw sa dibdib ng Agaras. Bumagsak ang Agaras sa lupa, ngunit agad din itong tumayo na parang walang nangyari rito. Mas lalo itong nagalit at mas lalong naging mabagsik. Sa isang iglap, sumugod ang Agaras gamit ang matutulis na mga kuko upang sunggaban si Delfin. Naiwasan naman yun ni Delfin, pero hindi niya naiwasan ang pangalawang pagkalmot nito na gumuhit sa kanyang braso. Napangiwi sa sakit si Delfin, ngunit hindi siya natinag. Sinubukan niyang umatake muli ng mas mabilis at pinuntirya niya ang leeg ng Agaras. Ngunit nagawang mahawakan ng Agaras ang kanyang braso at malakas siya nitong itinapon sa lupa. Pagbagsak ni Delfin ay nagmamadali siyang bumangon, ngunit bago pa siya nakapwesto ng maayos, muling sumugod ang Agaras sa kanya. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang sikmura. Napaigik siya ng dahil sa sakit at nakaramdam siya ng pagkakapos sa kanyang paghinga. Sunod-sunod ang naging pag-atake ng Agaras. Kinalmot nito si Delfin sa tagiliran at balikat. Dahil doon ay bumagal ang kilos ni Delfin. Napagtanto niya na dahil sa kanyang edad ay hindi na siya gaya ng kabataan niya na mabilis at malakas pa. Hanggang sa isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang muka. Tumilapon siyang pasadsad sa lupa. Nang makita ng Agaras na hindi na kayang lumaban pa ni Delfin, ay tumalikod na ito upang harapin ang iba pang tao na naroon. Habang nakahandusay si Delfin, ay naramdaman niya ang panghihina ng kanyang katawan. Ang bawat sugat na natamo niya mula sa matatalas na kuko ng Agaras ay nagdulot sa kanya ng matinding kirot. Hirap siyang huminga at unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin. Hanggang sa biglang may lumuhod sa tabi niya at mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat. Laking gulat ni Delfin nang makita niya ang anak na si Fidel. Fidel, anong ginagawa mo rito? Tay, ibigay niyo po sa akin ang mutya. Ako po lalaban sa Agaras. Hindi anak, hindi maaari, ayoko. Ako ang lalaban sa kanya.
Kaya ko pa! Tay, wag na po matigas ang ulo nyo. Wala na po tayong oras. Hindi mo na kayang lumaban. Kapag hindi natin napatay ang Agras ngayon, mamamatay ang lahat ng tao rito. Natigilan si Delphin sa sinabing yun ng kanyang anak na si Fidel. Mabilis siyang luminga sa paligid at nakita niya ang mga katawan ng patay na nagkalat. Mga sugatang kalalakihang pilit lumalaban sa natitirang aswang at mga babaeng umiiyak. Naikuyon ni Delphin ang kanyang mga kamay. Alam niya na tama ang kanyang anak at wala na siyang magagawa kundi hayaan itong lumaban. Mabilis niyang hinubad ang mutya ng kidlat sa kanyang leeg at inabot niya yon kay Fidel. Anak, gamitin mo yan ng tama. Kinuha ni Fidel ang mutya at isinuot sa kanyang leeg. Gumuhit bigla ang kidlat sa kalangitan at tumama yon sa katawan ni Fidel. Ngunit hindi man lang ito natinag. Napangiti si Delphin dahil alam niya na senyalis yun na tinanggap ng mutya si Fidel bilang bago nitong tagapangalaga. Inabot rin niya ang balaraw at buntot ng pagi sa anak. Anak, tapusin mo na ang halimaw na yon. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Mabilis na tumayo si Fidel at hinarap ang Agaras. Hindi na naghintay si Fidel at mabilis nitong sinugod ang Agaras. Iniwasan nito ang malalaking kamay ng Agaras na muntik nang sumakmal sa kanya. Nakahanap si Fidel ng pagkakataon at mabilis na hinampas nito ang buntot ng pagi sa tagiliran ng aswang. Gumapang ang matinding galit sa mukha ng Agaras at sa isang iglap, naglaho ito at bigla itong lumitaw sa likuran ni Fidel habang nakataas ang matutulis nitong mga kuko. Ngunit naging mabilis naman ang paggalaw ni Fidel. Agad nitong hinawakan ang braso ng Agaras at ipinilupot ni Fidel ang buntot ng pagi sa mga braso nito. Hindi sinayang ni Fidel ang pagkakataon. Malakas nitong tinadyakan sa tiyan ang Agaras na naging dahilan para matumba ito sa lupa. Winasak ng Agaras ang buntot ng pagi na nakaikot sa mga braso nito at nagpakawala ito ng nakakakilabot na pag-angil. Hinablot ng Agaras sa leeg si Fidel at inihagis ito ng malakas. Lumipad si Fidel sa ere at bumagsak sa isang nakabaliktad na kariton. Nang tumayo si Fidel, ay ngumisi ang Agaras na parang nasisiyahan sa laban. Sumugod ang Agaras kay Fidel at dumepensa muna si Fidel. Ilang beses itong nakaiwas, ngunit ilang beses din itong nakalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Sandaling lumayo si Fidel sa Agaras at saka ito mabilis na tumakbo, pabalik. Iniwasan ni Fidel ang mga kuko ng halimaw at buong gigil at puwersa nitong itinarak ang balaraw sa tapat ng puso ng Agaras. Bumukas ang kalangitan at mula roon ay bumagsak ang isang kidlat na sumanib sa balaraw at dumaloy sa katawan ng Agaras. Nangisay ang Agaras at kasabay ng nakakayanig nitong sigaw ay bumagsak ito sa lupa. Bahagya pang nangisay ang katawan nito bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Nagmamadaling lumapit si Delphin sa nakahandusay na katawan ng Agaras. Pinanood nilang dalawa ni Fidel ang dahan-dahang pagbuka ng bibig ng halimaw at mula roon ay isang itim na sisiw ang lumabas. Nanginginig ang itim na sisiw at tila naghahanap ng bagong katawan na masasapian. Mariin na tinapakan ni Fidel ang sisiw. Narinig niya ang pagkadurog ng mga buto nito at ang huli nung paghuni bago'y nadurog sa ilalim ng kanyang sapatos. Nakita nila na nagsimula ng umatras ang natitirang mga aswang. Alam ni Fidel na dahil patay na ang Agaras ay nawala na rin ang mga aswang sa ilalim ng kapangyarihan nito. Nanghihina si Delphin, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Nang humarap siya kay Fidel, ay isang mahigpit na yakap ang ibinigay nito sa kanya. Tapos na, tay. Tapos na. Salamat po't nagtiwala kayo sa akin. Patawarin mo ko, anak. Kaligtasan mo lamang ang iniisip ko. Naiintindihan ko naman po kayo kasi gusto niyo lang po akong protektahan. Pero ang mahalaga, patay na po ang Agaras. Tapos na po ang dilubyo sa lugar na ito.
Pinagmamalaki kita, anak. Anak ka talaga ng teteng. Habang yakap ang anak, ay ramdam ni Delphin ang init ng tagumpay. Napuno ng kasiyahan ng kanyang puso nang masaksiyan niya na marami sa mga taong naroon ang naiyak sa labis na kasiyahan dahil sa wakas ay tapos na ang kaguluhan sa kanilang baryo. Matapos ang lahat ng nangyari, ay nagdesisyon na sina Delphin na bumaba ng bundok at bumalik na sa dati nilang bahay sa baryo Kalasag. Doon na siya nanirahan kasama si Fidel at ganap na niyang tinanggap na nakatakda talagang sumunod ang anak niya sa kanyang yapak bilang isang manunugis. Hindi niya na tinutulan ang kapalaran ni Fidel, bagkus ay buong puso niya itong sinalay upang mas lalo pa itong humusay sa pagpoprotekta sa bayan laban sa mga aswang. Simula rin noon ay nagbalik na ang kapayapaan sa baryo Kalasag. Nagkaroon ng masayang pagdiriwang sa baryo upang kilalanin si Delphin at ipaalam sa bagong henerasyon ang kanyang kabayanihan noon. Pinuri siya ng mga matatanda, habang hinangaan naman ng mga kabataan ang kanyang mga ginawa. Dito natutunan ni Delphin ang isang mahalagang aral, na hindi sa lahat ng oras ay kaya niyang akuin ang lahat ng pasanin at may panahon talaga na kailangang ipasa ang tungkulin sa mga susunod na henerasyon. Napagtanto ni Delphin na hindi niya dapat ipagkait kay Fidel ang pagkakataon na gampanan ang tunay na nakatadhana rito, na maging isang magiting na manunugis at kinatatakutan ng mga aswang na tulad niya.